Walong pinakamalas na bagay sa loob ng ating tahanan. Ang una sa listahan ay ang salamin. Kinakailangan ay ingatan mo ang pagpupwesto ng salamin. Huwag na huwag mong itatapat sa harapan ng pintuan sapagkat anumang positibong enerhiya na papasok sa iyong tahanan ay hindi magtatagal at agarin din itong lalabas sa iyong bahay. Kung nasa kwarto ka naman ay huwag mong itatapat sa kama kung saan kayo natutulog na mag-asawa sapagkat kung ikaw ay nadodoble, ikaw ay magkakaroon ng ibang kapareha. Kung ang kapareha mo naman ang nadodoble, siya naman ang magkakaroon ng ibang kapareha. Kaya't iwasan mo na ang salamin ay nakatapat sa kama na hindi kayo kita habang natutulog. At tiyakin mo rin na ang salamin ay iiwasan ang anumang anggulo na negatibo. At pangalawa sa malas ay ang mga damit na ginagawa mong basahan. Alam mo bang ang mga damit natin ay hindi mo dapat ginagawang basahan sapagkat para mo na rin sinabing ikay mamumuhay na parang basahan. Iwasan mo ang ganitong bagay at iwasan mo rin na ang mga damit na yan ay mapunta sa ibang lugar at ang mga taong doon ay gagawin itong basahan. Maaari kang magdusa o maghirap sa iyong buhay. Kaya mas mabuting iwasan mo ang bagay na yan. Ang pangatlong malas ay ang mga kahon sa loob ng tahanan. Dapat mo itong alisin o itabi sa bodega na hindi makikita sa loob ng bahay. Nag-iipon kasi ito ng stagnant na enerhiya kung saan ang maiipon itong stagnant na enerhiya ay maaaring magsimula ang kamalasan. Ang pagdami ng kahon sa tahanan ay pagdami rin ng problema o pagkakasakit sa loob ng bahay. Kaya naman kung ayaw mong magkaroon ng malaking problema, alisin mo na at huwag pang hinayangan ang mga kahon na yan sapagkat hindi ito nagdudulot na maganda sa loob ng tahanan. Maaari pa itong pagsimulan ng kamalasan. Iwasan mo rin ang pang-apat na kamalasan sa bahay ay ang mga bonsai. Ang mga bonsai ay hindi lumalaki at hindi lumalago at yan din ang magre-replika sa iyong buhay. Magiging mabagal ang pag-usad at pag-asenso. Hindi ko naman sinasabing huwag mag-alaga ng bonsai. Pwede kang mag-alaga ngunit ilabas mo o sa labas lamang ng tahanan mo at huwag mong i-display o ilalagay sa loob ng kabahayan. Para sa ganoon, walang sino man sa inyo ang maapektuhan. Sapagkat kapag marami ang bonsai sa loob ng tahanan, marami din ang mahihirapan. Marami sa buong miyembro ng pamilya ay nadudulot ang success nila ay hindi umuusad o nagiging stagnant. Ayaw natin yan. Ayaw natin ng kamalasan, kaya iwasan. At syempre, kung gusto mo talaga, ilagay mo lamang sa labas ng tahanan. Isa pang halaman na pang-apat sa bagay na hindi dapat nasa loob ng tahanan ay ang mga cactus. Katulad ng bonsai, pwede namang mag-alaga ng cactus ngunit panatilihin lamang na nasa labas ng tahanan. Huwag mong ipapasok ang cactus sa loob ng iyong bahay. Ito'y pagsisimulan ng pag-aaway lalo na ninyong mag-asawa. Ito'y magbibigay sa inyo ng malaking problema. Ang mga cactus kasi ay hindi sinasabing mag-stay sa loob ng tahanan, sa labas lamang. Kung ayaw mo magka-problema o magkaroon ng lamat ang pagsasama niyong mag-asawa. Ayon sa Vastu o Feng Shui, ito'y isa sa malas na meron sa tahanan. Ang tusok-tusok nitong ay magdudulot ng pagbagal ng pag-unlad at pag-asenso mo sa buhay. Kaya't kung ayaw mong maging hadlang ito ng pag-asenso mo, ay huwag mong ilagay sa tahanan. At kung ayaw mong masira ang relasyon nyo, wag na wag mo itong ilalagay sa loob ng iyong bahay. Maganda lamang itong tignan, ngunit nagdudulot naman ito ng kamalasan. Kaya't mas mainam na o mas mabuti na alisin natin sa ating mga bahay para maiwasan din natin ang kamalasan. Siyempre, hindi mawawala ang mga malas
na tinatawag nating magulo, madumi o hindi organisadong bahay, kung saan ang mga gamit, kahon ay nakatambak. Ang bahay na hindi organisado ay maaaring magdulot ng kamalasan, at ayaw naman nating magdulot ng kamalasan ng ganitong sistema sa loob ng ating mga bahay. Kaya huwag na huwag kang maglalagay ng tambakan. Linisin mo ang anumang kalat na maaaring magdulot o magbigay ng kamalasan. Ang paglalagay ng mga artificial na halaman. Mas mainam kung maglalagay ng halaman sa loob ng tahanan ay yung tunay na lamang, sapagkat ang mga artificial ay nakaka-attract ng maraming dumi o dust na dumidikit sa kanya. At kapag naipon ang mga dust na yan ay magre-resulta sa maraming negatibong enerhiya na maaaring ipasok nito sa iyong tahanan. Kaya mas mainam na tunay na bulaklak, tunay na halaman ang ilagay sa loob ng tahanan para ang mga swerte ay hindi maharang o hindi mablock at magtuloy-tuloy ang ibibigay nitong swerte sa ating buhay. Nang sa ganon, ikaw ay swertihin, magpahabang buhay. Malas na malas din ang paglalagay o pag hinahayaan mo na ang mga basag na bagay ay nasa tahanan. Kahit crack lang yan, alisin mo na, palitan mo na, ipaayos mo na. Hindi magandang may crack, may basag sa loob ng bahay dahil maaari ito magdulot ng kamalasan. Kung ayaw mo nito, kung ayaw mo malasin, alisin mo ang lahat ng basag sapagkat nagre-representa yan ng pagbagal ng daloy ng enerhiya sa iyong buhay, sa iyong tahanan, sa iyong trabaho, at babagal din ang usad ng iyong pag-asenso. Kaya huwag mong hahayaan na ang bagay na to ay nasa loob pa ng tahanan mo. Alisin mo, tanggalin mo, para ang manatili lamang sa loob ng ating mga tahanan ay kaswertihan, para ang manatili sa ating buhay ay pasok o daloy ng swerte na magbibigay sa atin ng magandang buhay. Kapag inalis natin ang 8 malas na to sa loob ng ating mga tahanan, paniguradong mababago na ang takbo ng iyong pamumuhay. Ito ay naaayon sa Vastu o Feng Shui na nagsasaad na ang mga 8 bagay na to na nagdudulot ng kamalasan ay simula ng tanggalin para magsimula na rin ang blessing at magsimula ng dumaloy ang swerte sa ating mga buhay na magpapabago ng dating naghihirap ng buhay, at kapag inalis mo yan ay sisimulan ka ng umasenso.